Conclusion na po tayo ng experiment po natin, no? Yung nilagang saba with Skippy peanut butter. Yung Skippy po is yung no salt, I mean no sugar, no salt added. So, if you guys still remember, I think a month ago, nag-try po tayo nung nilagang saba. Tapos ito po yung itsura niya, no? We started our blood sugar at 132. First hour, umakyat po siya ng 155. And then yung second hour, bumaba po siya ng 125. Tapos a couple of days ago, tinry po natin the same, almost the same weight, almost the same size nung nilagang saba, but this time with peanut butter. Napanood ko rin po to kasi online eh. So meron pong gumawa nito. So tinry ko rin po siya kung magkakaroon po ba ng improvement. So ito po yung naging itsura niya. So ang baseline po natin, 107. It's the same thing, even with peanut butter, no? Yung yung first hour, umakyat po siya ng 155. So pareho rin po nung walang peanut butter. Tapos on the second hour, bumaba din naman po siya 113, kaya lang hindi po niya inabot yung baseline which is 107. So pag pinlat po natin yung blood sugar spike po niyan on the second hour, si nilagang saba without the peanut butter, nag-negative 7 po siya or minus 7. Ibig sabihin, mas mababa pa po siya kaysa dun sa baseline blood sugar po natin, which is good. Tapos with peanut butter, hindi po niya inabot yung baseline. So, nag-plus 6 pa po siya. So, definitely, ang conclusion po natin dito is parang wala naman pong epekto sa peanut butter. Lagyan mo siya ng peanut butter or hindi. It's the same. Though, pag pinanood niyo po mabuti yung video, no, napakaliit lang po nung saba na kinain ko. So, hindi po pwedeng mag-unli saba. Or siguro kahit po kumain ng 2 piraso po nung maliit na saba na yun, hindi po pwede. Kasi kung makikita niyo po dyan on the second hour, 125, 113, those are good numbers. Kasi pagka full meal, 140. So pagka hindi po full meal, at least 120, 125, okay po siya. Kaya lang, yun nga, maliit lang po yung kinain pong yun. So yun lang po for this particular experiment. I'll see you guys in the next vlog. Bye-bye.